Sa pagpapatuloy ng moto adventure natin dito sa bayan ng Siroma, unti-unti na nga natin nasasaksiyan ang ganda ng lugar na meron dito. Dahil sa paghahanap namin ng mapagkakampingan sa lugar na to, dito din talaga namin nadidiscover ang malaparaisong ganda ng bayan na to. At sa episode na to, muli tayong sinubok ng kakayanan natin sa pagmomotor hanggang sa makahanap talaga kami ng matutuluyan kung saan kami magpapalipas ng gabi sa bayan na to. Buti di gaano nabaon, no? Dito tayo kasi may punong kahoy. Kaya sa panibagong episode natin ng Moto Adventure dito sa bayan ng Siroma, samahan nyo kami tuklasin pa ang ganda ng lugar na meron dito. Ganda ng umaga natin, oh. Ito talaga pinakamasarap gawin dito, magkape. The best, oh. Tuyo, bro. Yan. Pinaka-highlights nitong camping namin, maligo dito sa dagat. Ayan na, umulan na, malakas. Bro, kamusta ka dyan? Sarap, oh, umuulan dito, oh. Sa paghahanap nga namin na mapagkakampingan dito sa bayan ng Siroma, ito yung unang napili namin na beach resort para magpaumaga. Ito yung Takal Beach. Nangakala talaga namin ito na yung spot na para sa amin sa unang gabi namin dito. Pero dahil hindi ito yung nasa budget namin, hindi kami natuloy sa beach resort na to. Dahil sa 480 pesos yung singil nila per head para makapag-camping dito. Mura na din sana at maganda yung spot nila na merong punong kahoy at napakaganda ng beachfront nila. Pero dahil alam ko na nandito tayo sa probinsya, alam ko na may mas mura pa dito. Kaya napagdesisyon na namin na bumalik muna sa ruta at maghanap ng beach resort na nagpapakamping. Okay, bumalik kami dito sa rotang dinaanan natin kanina. Tignan natin yung spot na to. Kung titignan lang natin yung lugar nila, parang napakaliit pero maraming mga lokal na nakatira. At meron kami pupuntahang beach mga tol, Cocochi Beach. Tignan natin kung magkano yung rate nila dito. Ayun, mukhang maganda. May mga punong kahoy. Okay, sibat kami dito. Out of budget pa rin, 430 para lang mag-camping. Medyo pricey pala dito yung mga beach para sa pagka-camping. Ngayon, ito yung adventure na gagawin namin sa episode na to. Pupuntahan natin yung pinag-campingan nila Direk Gino. Pupunta tayo ng Daldagon Peak. Hahanapin natin yung rose spot doon. Okay, let's go. Punta tayo ng Daldagon Peak. Sa oras na 4:50 ng hapon, mukhang di na natin masisilayan yung sunset. 7.7 kilometer bago tayo makarating sa crossing na to. Dito napagdesisyonan talaga namin na magro-rose spot kami. Kaya bumalik kami sa rota bago tayo makapasok ng poblasyon ng Siroma. Hanggang sa marating namin itong crossing na maraming signage. Ito yung mga sikat na pasyalan or beach resort na matatagpuan natin sa rotang ito. At dito talaga nagsimula yung adventure namin. Dahil ito yung rota papunta ng Barangay San Ramon kung saan natin matatagpuan ang Daldagon Peak. Pero dahil sa mga nakita naming signage na mga beach resort na matatagpuan sa barangay na to, nakapagdesisyon parang kami na maghahanap kami sa rotang ito. Dahil sa gusto din namin makaligo ng dagat at makapagpahinga ng maayos nang walang iniisip muna. Dahil nga sa first time namin sa lugar na to, hindi pa talaga namin kabisado ang paikot-ikot dito. Kaya nagpatuloy kami dito maghanap ng mga beach resort na kung saan kami makakapag-camping. Nakailang beach resort din kami dito na napagtanungan kung pwede kami makapag-camping. Pero gaya nga ng sinabi ko sa inyo kanina, nandito yung mga sikat at kilalang beach resort na pinupuntahan sa bayan na to. Kaya ang nangyari, hindi kami nakapag-camping sa ibang beach resort na meron dito dahil sa fully book at meron silang mga guests. Sa kabila ng pagod na naging biyahe namin, nagpatuloy pa rin kami sa paghahanap. At dito sinusubok din kami ng daan na meron dito. Dahil maraming off-road ang pagdadaanan nyo sa barangay na to. Pero mamamangha din kayo sa tanawin na makikita nyo dito. At bago pa man lumubog yung araw, nakahanap kami ng beach resort na swak din sa budget namin. At dito na muna kami magpapalipas ng gabi. Itong resort na napasok namin ay wala na silang permit para mag-operate. Pero itong kabila ay pwede. Ito, ang rate nila dito is 150 pesos. Di ba napakalayo sa mga napagtanungan natin at napag-inquiran. Kaya nga lang nababaon tayo sa napakapinong buhangin. Grabe, oh, tingnan nyo yung daan nila. Pinong-pino. Tsaka ang puti. Dito kami magka-camping. Grabe ang lambot. Nababaon. Dapat mabilis. Okay, kayang-kaya. Dadaanan ko lang yung dinaanan mo. Thank you, sir.
Here we go mga tol, dito kami sa Daldagon Seaside Resort. Buti di gaano nabaon, no? All goods. Ayun. Dito tayo kasi may punong kahoy. Pepreso ko lang ng maayos si Uno para makapag-tent na tayo. All goods. Nakapag-park na tayo. Dito pa sa tabing dagat. Dito namin napili itong area na to kasi maliban sa may punong kahoy, yung view kasi natin talagang dagat. At sabi ni sir, di naman daw dito na akyat yung tubig. So hanggang dito lang talaga siya. Medyo mahangin-hangin, kaya di na tayo magta-type. Gagamitin ko yung isang tent natin na dala. Pero SWS will hike pa rin. At ito yung pangalan ng resort nila. Ayan o. Daldagon Seaside Resort. Grabe, ang layo natin par. Halos 8 hours ako nagmumotor from Sorsogon. Tapos galing pa kami sa mga beach na yun oh. Ayun yung Campserom. Tapos ayun naman yung Kudkad. Ang akala ko yung Kudkad ay nandito siya sa Daldagon. Nakahiwalay pala. Itong Daldagon Peak ay nandito. Yung Dalas Resort nandun. Yung 15,000 yung pagpabuk doon. Sobrang mahal. Eh tayo, dito na tayo. Kagandahan dito sa resort nila, kung hindi kayo mahilig mag-tent, meron silang mga room na pinaparentahan. Ayan oh. Tapos, ito yung nagustuhan ko. Yung mga punong kahoy na yan. Kasi pwede kayo dyan maghamok, mag-tent. Sa halagang 150 pesos per head, makakapag-camping kayo sa Daldagon Seaside. Grabe, nakakapagod yung biyahe na yan. Si bro, ayun, nagsa-set up na. Yung may ilaw na yan ha. Siya yan. Ganyan yan kasi pag kahit wala pang pahinga, tuloy-tuloy sa pagsiset up. Ako, nandyan pa. Maglalatag pa lang. At ang kagandahan dito, hindi siya daanan talaga. Although meron daanan, ito na kasi yung pinaka-endpoint. Yung pinasukan natin na resort kanina, ay yung pinaka-endpoint. So, dito, wala na gaanong ingay yung mga motor or muffler na maririnig. Talagang, ito lang. Yung hampas lang ng alon. All goods. So para makapagluto na din tayo at makapagpahinga, mag-set up na din ako ng tent. Mukhang di naman ng ulan at susubukan natin yung SWS will hike sa ulan. Sakaling umulan man, try natin. First time ko papaulanan to nang walang tarp. Okay, set up tayo. Setup time. Baba ko muna tong bag na to. Kasi sa tail bag natin, nandito lahat ng gamit natin. Lahat ng gamit na ginagamit natin sa pagka-camping. Ito talaga yung adventure. Yung haabutan ka ng gabi sa pag-set up dahil galing kayo sa malayong biyahe. Kung napanood nyo yung last episode natin, papunta dito sa bayan na to. Grabe, sobrang layo. Dahil first time namin ni Bro Francis, ni Bro Van Adventures, hindi ko in-expect na ganito kalayo mapuntahan tong lugar na to. Dala ko yung tarp pero hindi ako magta-tarp. Gagamitin natin yung isang tent. Ito na muna ilalabas natin. Ganda ng view natin dito pagka di umulan tsaka lumabas yung buwan. Eto. Mabilis lang talaga yung setup ng mga ganitong tent. Ay itsura niya mga tol. Para lang talaga siyang cot tent. Pero isa siyang ground tent. Same brand sila nung gamit natin cot tent. Pang dalawahan yan. So ginagamit ko sana yan pagka kasama ko si Mrs. Dito di naman may stock yung tubig kasi pababa siya. At dito sa ventilation niya ito bababa. Pwede nyo buksan dito sa likod. Ayan, meron din yung zipper dito. Pero ito yung magiging pinto natin.
Tapos may ilalagay pa ako dito para dito tayo magluluto at magagamit nandito sa loob itong area na to. Ayun, nahanapin natin yung main door nito. Ayan, ito yung butas para ito papasok natin dyan. Grabe ang pino ng buhangin, ang ganda. Ayun. Tapos sa kabila, ganun din. Ayan, ganyan na siya, itsura niyan. Tapos itong main door na to, babanatin natin siya. At maglalagay ako ng mga pegs. Pero mamaya pagtulog natin, sasara ko to para meron tayong privacy sa loob. Finally mga tol, tapos na yung ating shelter. Ayan, ganyan yung itsura nya. Bukas papakita ko sa inyo yung buong buo to para mas makita nyo talaga. Ito normal to kasi, extension lang naman to kasi. Tapos kapag maulan, sasara ko to. Nakabukas kasi. Ganyan yung itsura nya. Ngayon, kailangan ko ng camping chair, camping table, nandiyan nakahanda na. Tapos ibang gamit, yung kaldero natin, mga pangluto, ibang gamit, papasok na natin onte-onte. Pasok muna natin to sa loob. Ngayon, dahil mahangin, dito tayo magluluto. Sisecure ko dito. Alam niyo yung kagandahan sa tent ng mga tol. Kapag meron kayong wood stove, pwede dito, oh. Ayan. So para meron tayong pasingawan, dahil dito tayo magluluto sa area na to, bubuksan natin to. Ayan. Pero naharang siya nito. So kahit pa paano, yung init dito lalabas. Set up na natin tong stove natin.
Dito yung tubigan natin. Ganun karami yung sabaw nito. 5 takal nito mga tol. Pero 2 takal lang siya ng rice. Ngayon habang nakababad to, ihahanda natin yung lulutuin nating shell. Ito yung shell mga tol. Ayan ah. Pero magtatanggal tayo ng buntot nito. Kikihugas tayo mga tol. Dito tayo sa lababo ni Lazar. Kagandahan dito mga tol, ang daming CR oh. Oh, ilan yan? 1, 2, 3, 4, 5, kaya kahit maraming guest, daming CR. Ito yung lababo nila. Tubig oh, lakas ng tubig nila. Ito yung nabili natin shell dun sa Sorsogon, sa daanan. Tatanggalan to ng buntot. Kaya 2 hugas tayo nito. Okay, final hugas natin. Dito na natin lalagay. Ganda kasi meron silang lababo. Next, itong mga gulay na to. Ito naman yung hugasan natin. Yung pitchin na nabili natin, parang ang tanda na. Tatanggalin natin buntot nito. Yun naman, bilis lang. Uy, sayang. Ito yung pinakalaman niya par. Last one. Ayan o. Kailangan siya putulin mga tol para yung laman ng shell, kapag hinigop natin to, talagang makukuha natin. Ayan, all goods. Ayan o, sarap niyan. Salang natin. Kailangan natin ng luya, sibuyas, at bawang. Slice tayo. Itong luya lalagay na natin. Lagay na natin yung sibuyas. Habol natin tong bawang. Lagyan na natin ng coco mama. Gata. Aba, panalo para. Siyempre, lagyan din natin ng kaunting tubig. Ayun o, papakuluan lang natin to. Handa natin tong sili. Hatiin lang natin sa 2. Lagay na din tayo ng pichay. Dahil kumukulo na lang din naman, lalagay na tayo ng sili. Sarap niyan par. Check natin yung niluto natin.
Ayun oh. Sarap par. Dahil okay na to, susunod na natin yung kanin natin. Pero ang mangyayari nito, mukhang hihingi ako ng kanin kay bro. Matagal pa to. Mukhang bukas pa natin ito makakain. Ito yung mahirap sa black rice. Tagal kasi yan mga tol, kumulo, tsaka matuyo. Gawa ng mas marami yung tubig kaysa sa bigas. Hindi siya yung ordinary kasi na bigas. Pero napaka-healthy nito. Ayan, lakasan ko na. Pero kapag all goods na yung kanin eh bro, hingin na lang tayo sa kanya. Ganda naman ng buwan oh, sumisilip na oh. Ah, ganda yun mamaya pagka nandito na na parte. Ganda ng reflection ng buwan. Tapos tumbok pa. Ngayon lang ako nakapag-camping ng beach na yung buwan ay tumbok mismo sa center natin. Usually dito sa gilid natin, tapos natatabunan ng mga bundok. Pero ito, napakaganda pagmasdan mga tol. Tapos ang sarap maupo dyan no, pagkatapos natin kumain. Update mga tol sa black rice natin. Ayun o, kumukulo pa lang. Kaya ang ginawa ko, nanghingi muna kay bro ng kanin, tsaka binigyan tayo ng linuto niyang sabaw, sinigang. Tagal pa to. Sakaling maluto may bukas na natin ang kakainin. Si bro yun kumakain na. Bro, thank you sa kanin tsaka ulam. Thank you. Kain tayo. So nagdesisyon kami na hiwalay munang kakain dahil ang hirap maghakot ng mga gamit. At nandun pa siya, nandito ako. Kaya dito tayo kakain. Kainan na. At ito yung ulam pa natin. Sarap naman. Mga gulay naman tayong makakain ha. Tapos ito, yung mga shell na to, pagkakainin siya mga tol. Ito yung main door. Ito yung dito natin kukunin yung laman nito sa pamamagitan ng paghigop. Ayan o, lumabas na o. Sarap par. Yun, ito yung kinukuha natin. Ito yung laman nya. That's it. Yan sa Papa Diyos sa foods. Sarap. Ito yung the best. The best din tong niluto ni bro. Sabaw na karne talaga. Sinigang. Sarap par. After ang mahaba natin biyahe, ito yung pinakamasarap talaga kumain. Sarap. Pinchar natin. Tapos yung ilaw. Ganda ng umaga natin, no? Bro, good morning. Good morning mga tol. Nagising tayo sa hampas ng alon. Pero all goods na din kasi maliwanag na talaga.
Tsaka yung mga isda dito, sisipag. Nagmamadali sila manghuli ng isda ngayong umaga na to. So wala naman tayong ganong ganap ngayong umaga na to. Magkakape, tsaka maliligo. Ayun talaga yung pinaka the best dito sa beach na to. Pinaka masarap gawin mo na maupo at pagmasdan yung ganda ng tanawin na meron dito. Kaya papar, sarap maligo na sa dagat. Yung ibang lokal dito, kinukuha nila yung mga seaweeds, tapos pinapatuyo nila. Siguro meron ditong bumibili niyan at ginagawang kung anong produkto. Galingan, nandito lang sa tabing dagat nila. Ito talaga pinakamasarap gawin dito, magkape. Sarap para. Since nakapag-kape na din naman tayo, all goods na. Pero mamaya pa tayo maliligo. Magluluto ako ng mga pang-ulam natin, almusal. Tsaka sasabay ko na yun sa lunch. So may kanin na din naman tayo. Pwede ko to initin habang hinahanda ko yung mga pang-prito natin. Lakas naman. May talong tayo dito. Ito ang gagawin ko dito, prito. Ito talaga pinakamasarap dito. Ayan, pinakamasarap dito ngayong umaga. Kailangan natin ng mantika. Linis pa raw. Walang uod. Kakatakot naman dyan. Habang inaantay natin maluto yung talong, ito handa ko na din yung sausawan. Lagay tayo kalamansi at toyo. Para medyo merong kurot, lalagay tayo ng sili. Ayun. Ang bango. Sarap naman ang almusal namin, no? Okay na tong dalawa.
Si Bro Francis mga tol, nagluluto na siya. So wag na natin abalahin at nagbablog din yan. Check natin yung pinapakuluan nating okra. Okra sa takore. Ayan, kumukulo na. Siguro mga 2 minuto pa. All goods na yan. Habang inaantay natin si Bro Francis makapagluto din ng kanyang niluluto, tayo, eto, nagsisimula na din ako iligpit yung ibang gamit para mamaya kakaunti na lang yung liligpitin natin. Ganon din yung diskarte ko sa pagka-camping kasi isa sa mahirap talaga pagka nag-camping kayo tapos marami kayong gamit ay yung pagligpit ng mga gamit, lalo na kapag marami kayong nilabas. Kaya pagka kaunti lang, mas all goods yun, mabilisan lang yan. Pero pagka ganito naman, habang nagpapakulo ka, pagka umaga nagluluto, yung ibang gamit ay pwede na paunti-unti. Pwede nyo din tong gawin diskarte pag nag-camping kayo tapos marami kayong gamit na nalabas. Pagka umaga habang nagluluto kayo or inaantay nyo na yung mga kasama nyo, yung ibang gamit ay paunti-unti na. At least mamaya salpak-salpak na lang tayo. Ayun o, all goods na ibang gamit natin. Yung mga gamit na di na natin kailangan ngayong umaga, yung butane, yung mga ilaw, yung mga sangkap natin, yung mga ibang lulutuin. So next episode na lang yan, next camping natin. After kasi natin dito, bibira tayo pabalik ng Tabaco Albay. Maghahanap kami doon ng roast spot ni Bro Francis dahil sasama pa rin siya at bakante pa siya ngayong araw na to. At meron tayong kasama sa araw camping na yan. Sana ulan, doon na, at makapag-setup na tayo. So magta-tarp tayo doon, gamitin din natin yung cot tent natin kasi dala-dala ko. 2 tent yung dala ko, ito tsaka yung cot tent. Dahil tuloy-tuloy yung biyahe natin para solid din naman. At iba-ibang gamit yung, iba-ibang tent yung magagamit natin sa spot na napupuntahan natin. Itong okra mga to, lalagay na natin dito. Isang plating na lang natin. Okay. Doon kami kakain sa spot ni Bro. Doon tayo kakain. Dahil kagabi, di din kami magkasama nito kumain. Nag-decide kami naghiwalay muna. Kabantay Bro, baka maunahan tayo ng aso. Hindi nag-zoom in. Bata susuman ko ta. Camera mo? Nagloloko? Dahil siguro natagtag yan. Ayun, dito kami pepesto mga talo. Solid par. Ano, all goods ka na? Second batch na lang. Tara natin yung niluluto ni Bro. Ito yung niluluto ni Bro. Pero pasok po kayo. Leg ng ostrich. Rich. Ayan. Ang sarap naman yan. Saan mo nabili yan Bro? Osave bro. Ah, meron ganyan sa Osave. Meron. Ito yung setup ni Bro. Ang kanyang tent. Idol na idol nito sa Sarpobs. Tanong mo naman, nag-XR 150 yan oh. Yung dating gamit niya yung Sarpobs, XR125 ata yun. Pero solid din yun. Kung gano'ng kalayo din yung mga binabiyahe ni Uno, ganun din yun. Mas malala pa yun. OG yun sa Sarpobs. Sakto lang yung tubig natin oh. Isang camping. That's it. The best oh, tuyo Bro. Yan. Ining kulugod pangagtuan tao. Pwede. All goods mga tol. Nakapag-breakfast na kami. Solid din yung kain namin. Ngayon, maliligo na tayo sa dagat. Pero sana nag-offer ditong lokal na bibili na tayo ng pusit. Sayang, aalis kasi kami. Kung magto 2 nights kami dito, pwede. Lunch natin yan. Ayun setup natin oh. Tsaka ito kay Bro. Ang lawak ng sandbar nila. Tapos mahaba. Lakad ka doon. Pwede daw maglakad-lakad dyan kahit meron ding resort dyan. Huwag ka lang aakyat. Kasi private, ano na yan, private resort. Tapos dito, yan ang haba niya no. Mga nagbibilad sila ng seaweeds. Ang dami.
Ngayon, maliligo tayo. Ito talaga yung final relaxation. Maligo dito sa beach na pinagkampingan namin. Tara! Sarap oh! Woo! Ito talaga yung the best. Pinaka-highlights nitong camping namin. Maligo dito sa dagat. At bigla na nga kaming tumabi. Kasi tingnan nyo naman, ayun yung ulan. Yung ulan na inaantay namin kung asan magpapack up na kami. So buti na lang merong mga cottage dito, kaya yung ibang gamit malalagay muna namin doon. At dahil abutan na kami ng ulan, ay kilagay na muna tayo yung ibang gamit. Tapos mamaya na lang pagkakalma. Bro, pagkakalma mo na ligpitin. Lumakas yung hangin Lumakas yung hangin bro. Kunin natin yung lagayan ng camping chair natin tsaka camping table. Medyo tumila na, pero madami pa. Madami pang iuulan. Wala na. Tila ng mga tol. Kaya nga lang, binasalan yung tent namin. Ito yung struggle sa pagligpit. Kasi basa yung tent, tapos problema pa, nadikit yung buhangin dahil binasalan yung tent natin. Punas tayo nito. Okay, all goods guys. All goods mga tol. Nakapag-impake na kami. Okay na yung mga gamit natin. Nandito na din sa box. Si bro, ayan, ready to go na. Tayo magbibihis na lang, tsaka magsasapatos. Si Una nandun na din, tsaka yung motor din ni bro. So abangan nyo susunod nating episode dahil meron tayong pupuntahan muna dito bago tumuloy tayo sa pagro-row camping. Bago kami tumuloy ni bro, aakyat kami ng Daldagon Peak dito sa Seroma bago tayo dumiretso sa panibago nating spot. Abangan nyo na lang next episode. So dito ko na din to tatapusin na episode natin. At dito tayo nakapag-camping sa Daldagon Seaside ng Seroma. So sisibat na kami at yung mga gamit sasalpak na lang, tsaka magbibihis na lang ako. Okay, so hanggang dito na muna mga tol. Salamat sa inyong panonood at suporta. Kita-kits next episode. Bye-bye. Bro, thank you. Next episode tayo. Next episode. Alright. Let's go.